Mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Pag-usapan po natin, ito hong hiling po, napakahalagang hiling po, mga kabida. Bilin po ito, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ipinaabot po niya kay Miss Hanilet para ho ipaalam po sa sambayan ng Pilipino yung kanya hong hiling. Hindi lang po ito, simpleng hiling po ito, mga kabida, This is about the survival of Vice President Sara Duterte. Now, ano po itong kahilingan po ng dating Pangulo? Eto, pakinggan muna natin itong si Miss Hanilet Avancenia po, mga kabida. Ano message ni PRRD sa taong bayan? Kalimutan nyo lang daw siya kung hindi nyo suportahan yung PDP niya. Suportahan. PDP niya, sabi niya. Yun talaga. Sabi ko, this time ang mo. PDP. PDP. Ma'am, kumusta ka? Murag malipayon lagi ka karon. Malipayon ako. Wala, shampoohan tingali. Pero si PRRD, ma'am, kumusta? Okay lang siya. Kaloy, sige no. Ayan po. Simpleng kahilingan po. Yung bilin po ng dating Pangulo para ho sa sambayan ng Pilipino, suportahan ito hong kanya hong mga kandidato sa ilalim po ng PDP laban. Ano ang connection dito ho sa survival po, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte? Eto, ipapaliwanag ko po sa inyo, ha. Alam naman po natin siguro, na si Vice President Sara Duterte, meron pong kinakaharap po ngayon na impeachment trial. Okay? Diyan po sa Senado. At malamang ito po ay mangyayari po, mga kabida, sa 20th Congress. Okay? Ngayon po, ang ating Kongreso po ay 19th Congress. Ito po ay magtatapos po, mga kabida, ngayong June 30. At by July 1, papasok na po ito hong mga bagong senador. Now, ano po yung significance dito ho sa panalo po, mga kabida, kung sakali hong manalo po itong mga kandidato po ni dating Pangulong Duterte dyan po sa Senado. Ito hong 10 kandidato po niya sa ilalim po ng PDP laban. Ito po. Ang rules po ng impeachment po, mga kabida, is ganito. Kailangan po ng 9 na senador na bumoto po, mga kabida, in favor po kay Vice President Sara Duterte sa kanya hong acquittal. 9 lang po yung kailangan po, Okay? Samantala, 16 yung kailangang boto o 16 na senador na kailangang bumoto dun po sa conviction. Okay? Now, dito ho sa 10 kandidato ho sa ilalim po ng PDP laban, sapat na po ito, mga kabida, kung sakaling manalo po ito. Sakali hong makapasok po ito sa Senado, okay? Sapat na po ito. Kasi ho, 9 lang po yung kailangan po, mga kabida, na mga senador para ho sa acquittal po ni Vice President Sara Duterte. So yun yung significance doon po sa kahilingan po ni dating Pangulong Duterte. Okay? Hindi lang po simpleng humiling lang po ang dating Pangulo para manalo lang po itong mga kandidato po niya. Hindi lang ganun. Hindi ganun kasimple lang po yun. Okay? Gaya ng sinabi ko, it has something to do with the survival of Vice President Sara Duterte bilang Vice Presidente po ng Pilipinas. Mantakin nyo, mga kabida, kung sakali hong ma-convict po itong si Vice President Sara Duterte, wala na po siyang pag-asang tumakbo bilang Presidente po ng Pilipinas come 2028. Alam naman po natin na ito hong impeachment po ay isa hong political exercise. Hindi ho ito katulad po ng judicial court, na yung kanila hong basihan is ebidensya eh. Okay? Although dito ho sa impeachment, kailangan po yung ebidensya na ilalatag po, Okay? Para ho makapag-desisyon po itong mga senador bilang mga judges, Pero not all the time na masusunod yung ebidensya, Tandaan po natin, impeachment is a political exercise yan. Ang ibig sabihin po, mga kabida, a numbers game. Majority rule. Okay? Yung majority kailangan po doon. Halimbawa po,
kung kaalyado po ng administrasyon ang mananaig po dyan mga kabida sa majority, talagang delikado po, ano? Ito hong si Vice President Sara Duterte, ano? Although meron pong mga senador sa current roster po mga kabida, no? Dito ho sa mga natira, hindi ho kasali yung mga re-electionist, ano? Dito ho sa mga natira na yung kanila hong term ay magtatapos po sa 2028. Although meron pong mga perceived allies po ang dating Pangulo dyan, with the likes of Senator Zubiri, Joel Villanueva, okay? Ito hong si Senador Gatchalian, ano? Yung dalawang Cayetanos, si Alan Peter. Although ito hong si Pia, re-electionist po ito, pero kung manalo po ito, so possibly, doon po ito sa panig po ng mga Duterte, ano? Pero hindi ho nakakasiguro si Digong dito ho sa current lineup po mga kabida ng mga senador. Again, gaya ng sinabi ko po kanina sa inyo, ang impeachment po ay isang political exercise. Hindi sa lahat ng panahon po ay masusunod yung basihan po ng ebidensya, no? Hindi ho kagaya po ng judicial court po mga kabida. Nang tanging basihan lang po ng huwes yung ebidensyang inilatag po ng prosecution or ng depensa, no? Okay, dito pwede hong maimpluwensyahan po ang ating mga senador, mga kabida. At sino yung pwede hong mag-impluwensya po sa kanila? Of course, sino yung nakaupo ngayon, ano? Okay? Kung tutuusin po, yung kanila hong direction mga kabida is kailangan hong makonvict ito hong si Vice President Sara Duterte. Yun yung kanila hong direction para ho wala na pong hadlang sa 2028 presidential elections. Kasi yung 28 presidential election po mga kabida, yun yung napakalaking hurdle po ng administrasyong ito. Kasi may balakid po dun ano? Ang balakid po dun po mga kabida is ito hong si Vice President Sara Duterte, ano? Si Vice President Sara Duterte is currently the front runner for the 2028 presidential elections based on ho sa pinaka-latest na survey mga kabida, no? Ng WR numero, okay? At iba pang mga survey firms. Okay? So, yun yung mission po nila. Kailangan pong makonvict ito hong si VP Sara sa impeachment trial. At mangyari lang po yun kung karamihan po sa mananalong senador po ngayon, mga kabida, kaalyado po ng Malacanang. On the other way around, dito ho sa panig po ni Digong, sa panig po ng mga Duterte, kailangan po nilang manalo ito hong 10 mga senador in order to have an assurance na wala hong conviction na mangyayari po, kundi acquittal, mga kabida. Kaya yun yung kahalagahan po, significance dun po sa hiling po ni Digong. Okay? It's about Sara Duterte's survival as Vice President of the Republic of the Philippines. Yun lang po mga kabida. It's very simple. Yung kanya hong mission. Mission po ni Digong is to urge his supporters, the Filipino people, majority of the Filipino people, to support his candidates, senatorial bets, okay, na makapasok po mga kabida sa Senado. Okay? Para po mananatili po itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto. At alam niyo ba kung anong pwede hong matulong ni VP Sara pag nasa pwesto po siya? Malaki po mga kabida, Kaya siguro ito ho yung medyo naging drive po ngayon ni VP Sara. Di ba? Dati po okay lang sa kanya na may impeach po siya, para at least daw makauwi daw siya sa Davao City, Pero ngayon parang nag-iba yung kanya hong pananaw, Dahil ho sa nangyari po sa kanyang ama. Mas makakatulong po si VP Sara kung nasa posisyon po si VP Sara. Okay? Kung wala ho siya sa posisyon, ordinaryong tao lang po siya, ordinaryong mamamayang Pilipino lang po, mabigat yung posibilidad, na baka po hindi na po makauwi ito hong si dating Pangulong Duterte, mga kabida, dito ho sa Pilipinas.
So, dalawa po yung drive. Una, kailangang makakuha po ng acquittal ito hong si Vice President Sara Duterte at sa ganun, makatulong po itong si VP Sara para mapauwi po niya yung kanyang ama dito ho sa Pilipinas. So para po sa inyo, ano po ang inyong comment and opinion patungkol po dito? You can comment down mga kabida. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kabida.